honor you. We acknowledge you, Lord. We are nothing without you, Father. Kaya Lord, sa oras na to, as we listen to your word, samahan mo kami ng presensya mo. Maghari ka po sa buhay ng bawat isa. Kausapin mo kami, Panginoon, sa lahat ng mga nasa Zoom, mga nandito sa face-to-face, Lord God. Mangusap ka. Ikaw, Panginoon, ang sadya namin sa gawain na to. Kaya hayaan po, Father God, na makafocus ang aming mind and heart sa pakikinig ng mga salita mo. Don't allow us, Lord, na ma-distract, ma-disturb, o Lord God, agawin ng enemy ang aming attention. But Lord, give us the grace and mercy, Panginoon, na ang puso namin ay maging uhaw at gutom sa iyong mga salita, Father God. Panginoong Diyos, hayaan po na ang bawat isa amin, as we listen to your word, ay maging prayerful kami. Namnamin namin ang salita mo at patuloy kami nagpapakababa sa iyong harapan. Ikaw ang aming nais maitaas, Lord God. Sakupin mo kami, i-occupy mo kami, Father God, ng power mo, ng presence mo, and let your glory shine in our lives, oh God. Anoint your word, anoint your servant, anoint every one of us here right now. Kaya po, Panginoon, kumilos ka po. Holy Spirit, Father God, Jesus Christ, mag-manifest ka po sa amin. Maraming salamat, Lord. We entrust to you everything in Jesus' name. Amen and amen. Malakas na palakpak para sa Panginoon. Ayan. So, muli po, pakibati ng mga tabi nyo ng magandang umaga. Good morning sa bawat isa. Sa mga nasa Zoom, good morning po sa bawat isa. Sabihin mo sa iyong katabi, nilamig ka ba? Ayan, nawa po hindi tayo nilamig, praise God. Pero mukha yata ang daming bakanting upuan na nilamig at nadala ng malakas na ulan. Okay, I pray yung mga nilamig na yon, kung mayroon mang nasa Zoom o mga may nararamdaman, kaya nasa Zoom, nawa uminit tayo sa presence ng Lord. Amen po, mga kapatid. Hindi aksidente na ikaw ang naandito ngayon. May purpose si Lord. Gusto kanyang kausapin. Theme natin for this month is about the power of prayer. Why there is power in our prayers? Tanong po natin, bakit kaya mayroong power sa ating panalangin? Because we know that God is powerful. Amen? We know that God is powerful na siyang sumasagot, siyang nakikinig sa ating mga prayers. Amen. Kaya nagkakaroon ng power yung ating prayer kasi alam natin na ang Diyos mismo ang sumasagot, tumutugon at makapangyarihan na siyang pwedeng tumugon sa ating mga panalangin. Amen? Sabi nga, prayer helps you develop a relationship with God. Yes, totoo yun. Yung prayer, ito po yung nakapag-develop sa atin para tayo magkaroon ng mataimtim, malapit, malalim na relasyon sa Lord. Katulad po sa mag-asawa, pag once na sila po ay madalas mag-usap heart to heart, lalong lumalalim ang kanilang love sa bawat isa. Pag tayo din po ay lalong nakikipag-usap sa Lord, lalong lumalalim ang ating connection at relasyon sa Lord. But ang tanong, paano magkakaroon ng power ang prayer kung di tayo nagpipray o prayerless tayo? Paano magkakaroon ng power ang prayer kung prayerless na tayo? Kung kulang na tayo sa prayer o minsan na lang tayong mag-pray, umababaw na ang ating prayer life. As we listen the Word of God, search our heart right now, mga kapatid. Kumusta ang ating prayer life? Kumusta ang ating komunikasyon sa Panginoon everyday? Tayo po ba ay prayerful pa rin o prayerless na? So ang topic po natin for today is about how to move from prayerlessness to power. What is prayerlessness? Sabi nga, kawalan ng pananalangin o pagpahabaya sa panalangin. Ang prayerlessness, ito po yung kawalan ng pananalangin o kaya kapabayaan na sa pananalangin. So, paano magkakaroon ng power kung prayerless tayo? Tanungin mo ang katabi mo, kumusta ang prayer life mo?
Ayan. Tanungin mo rin siya, kamusta ka rin? So, kayo po makakasagot niyan kung kumusta ang ating koneksyon, relasyon sa Panginoon sa oras na ito. So, wala tayong maililihim sa Panginoon, di po ba? So, ito po yung mga causes before natin pag-usapan paano yung kakaroon ng power, ang pating prayer. Pag-usapan natin kung nasa sitwasyon ba tayo nito. Causes of prayerlessness. Ano ang mga nagiging cause o dahilan bakit nagiging prayerless na ang isang Kristiyano? Bakit nagiging powerless na? Sabi nga, the moment na magiging prayerless tayo, magiging powerless tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, kapag tayo naging prayerless, magiging powerless tayo. Magiging powerless tayo na even si Satan hindi natin kayang itaboy o palayasin. The moment na tayo po ay prayerless. So ito po yung mga dahilan bakit nagkakaroon na ng prayerlessness ang isang Kristiyano. 1, unconfessed sin and guilt. So unconfessed sin and guilt, ibig sabihin ito po yung mga alam mo na kasalanan, pero hindi mo siya mai-confess. Pero hindi mo siya maihingi ng tawad. Na alam mo na nagigilty ka, alam mo na mali yun, pero bakit wala kang power na makalapit sa Panginoon? Basahin po natin sa 1 John 1:9. Sabi nga po dito, subalit kung samahan niyo po ako magbasa, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Pag tayo'y nag-confess, mga kapatid, sa ating mga kasalanan, forgive tayo ng Lord. Paano pag hindi kino-confess? Mapapatawad kaya tayo? Hindi. Hindi ka mapapatawad. Even sa taong pinagkasalaan mo, hindi ka mapapatawad kapag hindi ka rin nagsabi ng iyong mga kasalanan. So, ito po, mga kapatid, paano tayo patatawarin ng Diyos kung di tayo makalapit? So sabi doon, if you confess your sin, you will forgive. Amen. Pag tayo ay humingi ng tawad, patatawarin. Paano pag di tayo makahingi ng tawad? Bakit hindi tayo makahingi ng tawad? Sapagkat ito po, number 1, o letter A, spiritual distance. Spiritual distance, ibig sabihin, feeling too dirty to approach a holy God. The moment po pala na mayroon tayong unconfessed sin o guiltiness inside, is nagkakaroon po ang isang tao ng feeling niya napakarumi ko. Feeling ko, hindi ako patatawarin ng Diyos. Feeling ko, hindi ako karapat-dapat sa Diyos. Kaya ayoko magsimba, ayokong manalangin. Kasi alam ko ang dumi ko. Alam ko ang laki ng kasalanan ko. Ikaw ba yan, kapatid? Na feeling mo, hindi ka na kayang patawarin ng Diyos kasi ang dumi mo, kasi ang makasalanan ka, kasi mayroon kang nagawang kamalian. So, kaya hindi ka na makalapit sa Lord kasi feeling mo lang kasi is madumi ka. Alam mo kapatid, feeling mo lang yan. Yung feeling mo na yan is hindi yan nafe-feel ng Lord. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, hindi nafe-feel ng Lord yan. Minsan pag nag-o-overthink tayo, na-overwhelm tayo sa ating ginawa, o kaya nafe-feel mo, hindi talaga ako karapat-dapat sa Diyos, hindi ko talaga kaya yan, hindi ko talaga mailapit sarili ko kasi makasalanan ako. Feeling mo lang yun, at yung feeling mo na yan is ikaw lang nag-iisip niyan, nakakaramdam niyan. Amen? Gawa ng demonyo yan sa buhay mo, at yung flesh mo ang nangingiral niyan. So, kaya ang ginagawa mo is lumalayo ka tuloy sa Lord, lalong hindi nakaka-pray. And then letter B is fear of exposure. Sabi po rito, hiding from God's presence like Adam and Eve. Ito po yung, dahil sa may unconfessed sin ka, may lihim kang kasalanan na hindi mo mai-confess, na alam mo mayroon kang kamalian o kasalanan, hindi mo masabi sa magulang mo, hindi mo masabi sa leader mo o sino man, kasi ang laki ng kasalanan mo. Pero ang naiisip mo na lang is magtago. Katulad ni Adan. Sino ba dito nakabasa ng buhay ni Adan? Di ba, nung si Adan, sino nga una na kumain ng pinagbabawal na, si Eva. Si Eva.
O sige, si Eva. Isama na natin si Eva kasi siya naman talaga ng damay. siya, siya naman talaga kung kainin mo nga to, kainin natin to. So si Eva at saka si Adan, sila'y nagkasala. Ano yung naging kasalanan nila? Kumain ng prutas na ipinagbabawal na nagbibigay ng kaalaman at karunungan. So sabi nila, apple daw, pero hindi naman totoo na apple. So, nung sila po ay nag-disobey sa Lord, kinain yung pinagbabawal, ibig sabihin nagawa yung ipinagbabawal ng Diyos, anong na-feel nila? Guilty. May kasalanan. Anong ginawa nila? Nagtago. Nagtago sila at alam nila, hubad ako. Wala akong damit. Ito ko. Nagtago po sila. Kaya si God the Father, anong ginawa niya sa garden? Eva, Adan, nasaan kayo? Sige nga, sagot kayo. Sagot nga po kayo. Hindi sila nagsabi ng secret, God. Nandito po kami. Bakit sila nagtago? Kasi alam nila may kasalanan. May mga tao na hindi sila makalapit sa Diyos, lumalayo tuloy sa Diyos, umiiwas sa Diyos kasi may kasalanan. Kapatid, kung ikaw feeling guilty ka na at nagtatago ka sa tao, sa leader, sa magulang mo, lalo kang papahirapan ng enemy. Amen po, mga kapatid. At letter C, sabi niya, the breakdown. Unconfessed sin, guilty. So ito po ang nararamdaman. Allowing shame to isolate you from the source of forgiveness. So inaalam mo na yung sarili mo na i-isolate. Gusto mo mag-isa ka na lang, nakatingin sa malayo, na di mo alam kung anong tinitingnan, umiiwas sa kapatiran, umiiwas sa leader, sa magulang, at umiiwas sa Diyos, na para bang nakalimutan niya na God is everywhere. Na parang nakalimutan niya na God is powerful, na nakalimutan niya na ang God is all-knowing God. Amen? So, kung ito ka, kapatid, patuloy mong kausapin ang Panginoon. So, number 1 po yun na reason, bakit nagiging prayerless na ang isang Kristiyano? Because of unconfessed sin o guilt. Number 2 is distractions and chronic busyness. Distraction and chronic busyness, ibig sabihin, ito po yung nadidistract tayo sa gawa ng enemy, gawa ng mundo, at specifically dahil sa sarili nating kagagawan. Na una, dito po sa Lucas chapter 10 verse 41 to 42, pakibasa please. 41 to 42. Yan, basahin natin. 1, 2, 3, go. Ngunit sinabi ng Marta, Marta. Okay. Si Marta po, kakaiba yung ministry niya. Ang sipag niya. At talaga namang nasa service ministry siya. Ang galing nga niya magluto eh. Lahat na yatang putahin ng luto, alam niya. Ang galing niya. Pero dito si Pastora Zene Ulitan at Pastora Susan. Yan. Kasi natutuwa ako sa kanila, nabibless ako sa kanila. Glory to God sa buhay nila. Kasi may anointing sila sa pagluluto. Amen. Likas na sila pinagpala ng Diyos na masarap silang magluto. Amen. So, hindi naman sila si mga Marta. Diba, Pastora Zene and Pastora Susan? So, hindi sila si Marta. So, balit, minsan pa, tayo ay nagiging katulad ni Marta. Bakit? Abalang-abala tayo. Sabi nga po dito, chronic. Ano ang chronic sa Tagalog? Ha? Sobra-sobra. Ano pa? Matindi. Ano pa? Malala. Malala ka talaga na super busy ka. Malala na sobra ka talagang busy. Ayan, bakit ka na busy? Kasi letter A, overactivity.
Yung kalendaryo mo, puno na ng activity sa buhay mo. Magtutur ako sa ganitong araw, pupunta ako sa SM, ito ang aking papasyalan, ito ay kasama ko mga barkada ko, ito ay gagawin ko to, ito naman ay gagawin ko, ito ganyan-ganyan. So overactivity. Dahil sa sobrang, ang dami-daming activity, yan man ay sa church o sa sarili mo, para bagang nakikilimos na lang si Lord na kausapin mo. Na kung kailan ka magkaroon, para naghahanap ka na lang ng extra time na mag-pray. Isang cause po pala, bakit naging prayerless tayo, bumababa ang ating lalim sa pananalangin, at ilang minuto na lang tayo o segundo na mag-pray kasi overactivity na. Hindi masama na mag-cell group, di masama na mag-follow up, di masama umattend sa mga maraming activity, di masama sa mga gawain sa church. Pero be aware, kasi si Martha, maganda ang kanyang intensyon. Ipagluto si Jesus, hainan si Jesus ng masarap na pagkain. Katulad mo na nag-follow up, katulad mo nagtatrabaho, katulad mo maganda ang intensyon mo para mayroong ipakain sa family at pagkatapos maglingkod din na sa lahat ng ministry na andyan ka. Pero pag nakalimutan na natin ang makinig sa boses ng Lord at makipag-communicate sa Lord, katulad ni Martha, nakalimutan po niya na makinig at bigyan ng time si Jesus. Anong sadya ni Jesus bakit pumunta sa bahay ni Martha at Mary? Hindi para kumain ng lechon, kundi para makipag-usap. Sometimes, nakakalimutan pala kasi natin. Kaya overactivity tayo, overwork na tayo kasi nakakalimutan natin na mayroon palang naghihintay na gusto tayong kausapin. Kaya dumarating sa punto na misplaced priority ka na, letter B. Nami-misplace priority ka na at pagkatapos letter C, worldly mindset ka na. Nagkakaroon tayo ng worldly mindset na ito yung mga kailangan kong gawin, trabuhin, ito ang kailangan ko. Puro na lang iniisip mo yung para sa mga pang-araw-araw na buhay, na yung prayer na pinaka dapat bigyan ng atensyon is kulang na ng time. Kaya anong sabi doon? Balikan natin yung sa Luke chapter 10, 41 to 42. Sabi niya dito, ngunit isa lamang ang kailangan, pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Basahin niyo nga po please. Ngunit, ibig sabihin na ang lubos na kinalugdan, kinagiliwan, kinatuwaan ng Lord, si Maria, na wala namang ibang ginawa, kundi umupo sa paanan ni Jesus at nakinig. Kung tutuusin, sobrang pagod na pagod si Marta, gumastos pa nga eh. Pero bakit hindi nalugod si Lord sa kanya? Kasi na-misplace niya yung priority niya. Na dapat ang kailangan niyang gawin nung time na yon is makinig, makipag-usap sa Panginoon. Kaya tayo minsan pala nagrereklamo, nagdadabog, at unti-unti na nawawala na sa focus, unti-unti naging prayerless tayo, unti-unti nababawasan yung ating time sa pagpe-pray kasi di na natin ma-identify kung ano ang priority. Ang sabi ng Lord sa Matthew 6:33, ano po yun? But seek first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. So ito po pala mga kapatid, kamanggagawa. Ito yung pinasasabi ng Lord sa atin. Na huwag tayong overactivity, di masama. Na marami tayong trabaho, pero pag di na tayo marunong mag-identify ng priority at pagsisik first sa Lord, hindi na tayo kinagigiliwan ng Panginoon. Nais ng Panginoong Diyos na kahit tayo ay nag-follow up, nagsi-cell group, na sa ministry, nasa practice, first priority, makipag-usap tayo sa pinanggagalingan ng sagot. Sa Panginoon. Huwag nating i-allow yung sarili natin na tayo ay mag-devotion. Basta lang magsulat ng ng insight, das picture, send sa GC para nasabing nag-devotion. Niluloko mo sarili mo. Ang totoo at tamang pagdi-devotion, pakikipag-usap sa Lord.
yung pakikipag-communicate sa Kanya. Kasi the moment po na nag-pray tayo, the moment po na nakipag-communicate tayo, pagkatapos nagbasa ka ng Bible, nag-meditate, nag-insight, solve ka, kompleto ka, satisfied ka, feeling mo busog ka. Pero bakit empty? Kasi po kulang yung ating devotion. Huwag nating tularan si Martha. Amen, mga kapatid, mga kamanggagawa. Sa buhay ng bawat isa sa atin, ito po yung nais ng Lord na ipagawa sa atin. Habang nagme-meditate po ako kahapon, kinausap ako ng Lord sa mga brave warriors, sa mga area leaders, sa mga cell group leaders. Ito po yung nais ipagawa sa atin. Mayroong pinakita sa akin ng Lord na too busy na tayo. Muli, nung Tuesday, binaba ko na po ito sa kanya. Ni-remind din po ako nito uli nung sa convocation, and thankful ako sa isang man of God na kinausap din po ako na sabi niya, itong gawin natin, ganyan. Natutuwa po ako sa malapit sa puso ko na yan na ginagamit din ng Lord na ito na yung kailangan natin gawin, ganyan. Dapat may intercessor, hindi lang ng digital, hindi lang nagvi-vigil, hindi lang nagpi-pray sa online, dapat face-to-face. Amen. Mga kapatid, I pray na hindi lang ako ang kinausap ng Lord, kundi kausapin din tayo ng Lord na tayo po'y magbigay ng time. Every Tuesday is remittance day. So, itong remittance day, dati-dati nung may nakatira dito sa church, nung nakatira din ako dito, even yung mga nakatira noon, ng mga dating pastor dito, may everyday nagvi-vigil dito, tama? So, ngayon, dahil sa kasarado na lahat, wala na ditong mapagsampayan, wala na lahat. Alanganin na po na tirahan dito. Kasi gagastos ng todo, laging the aircon yung pastor na titira dito. So, yung isang dito is mahirap na laging pumunta kasi walang tao. At least man lang ito yung ibinigay sa akin ng Lord. Every Tuesday, mula 10 o'clock, every hour, 10 to 11, 11 to 12, etc. Ito yung nilid sa akin ng Lord na I pray magets nyo po. Nakausapin din tayo ng Lord. Pray mula 10 o'clock hanggang 9 o'clock. At least 1 hour, may pumunta dito per area na mag-i-intercede o magpipray. Para yatang nalungkot kayo. Ayaw nyo talagang mag-pray. Yung, alimbawa, si Pastora Cecil, una siyang dumadating kadalasan. So before magtrabaho sa finance, 10 to 11, is yung area 4 muna ang sasalang doon sa children's room magpipray. Sumunod si Pastora Faye at yung mga taga-area 5, 11 to 12. Halimbawa, may ginawa na po ako doon, idadaan ko na lang po sa meeting. So, tapos area 6, halimbawa, 1 to 2. Area 7, 7 to 2 to 3, parang ganon. Agree po ba kayo doon? Na kulang po, nakukulangan po si Lord, nakukulangan po ako na puro tayo online sa prayer. Iba pa rin po pag face-to-face na mag-intercede, mag-pray at sama-sama tayo na mag-pray. Ito, yung parang nararamdaman ko, yung nararamdaman ng Lord, na sobrang namimiss niya tayo makausap. Kinakausap mo pa ba si Lord? O too busy ka na? Yung ipinaparamdam ng Lord na, naghihintay ako sa'yo, anak. Hindi mo na ako mabigyan ng quality time. Amen? So yun po ang pangungusap ng Lord, na didistract tayo sa ating chronic busyness. And number 3, self-sufficiency and pride. Proverbs 16:18. Sabi nga po, mga kapatid, sa buhay ng bawat isa, na pag once na di tayo nag-pray, pag once na kulang na tayo sa prayer, prayerless na tayo, mayabang tayo. Bakit? Feeling mo, kaya na mag-decide na sa sarili mo, trumabaho with your own strength. Kaya mo na trumabaho araw-araw na mula sa sarili mo. Mag-conduct ng cell group, mag-follow up, magtrabaho everyday. Pag kulang ka na sa prayer, nagkakaroon na pala tayo ng pride. Amen? Sabi nga ni Apostle, tanggalin ang maskara. Amen? Tell the truth and the truth will set us free. Aminin natin kung anong katotohanan na mapapalaya tayo. So, wag nating hayaan na itong tatlo na to, mga kapatid, na pagiging, po natin,
mayroon tayong unconfessed sin or kaya mayroong guiltiness po tayo sa puso natin. And then, tayo po mga kapatid ay super distracted na. Distracted na tayo sa ating sobrang kabisihan. And then, nagkakaroon na tayo ng kayabangan. Ito mga ilan lang sa dahilan at marami pang ibang dahilan. Bakit tayo di na nagiging prayerful? Nawa, maka-move on tayo dito. Makaalis tayo dito. Punta tayo, keys to a powerful prayer life. Number 1, repent. Recenter. 1 John 1:9, sabi doon, humingi. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos. Humingi tayo ng tawad. I-confess natin ang ating Lord. Naniniglig ko na po ang pagpipray, ang pakikipag-usap sa iyo, yung quality time na inaabot ng 1 oras, 2 oras, 3 oras, na dati-dati nang una kang nakakilala sa Lord, na first love ka sa Panginoon, ay talagang 2 to 3 hours nagpipray ka, pero ngayon, nasa 3 to 5 minutes ka na lang dahil busy ka na at marami nang nandidistract sa buhay mo. Ask forgiveness. Repent and confess to God. Lord, ito ko. Patawarin mo po ako. Patatawarin tayo ng Panginoon. At sabi niya, recenter, muli mga kapatid, sabi niya, confess self-reliance and rely completely in the finished work of the cross. Muli mga kapatid, itingin natin ating mga paningin ang ating puso sa cross. Sa nagsakripisyo sa cross. Na kung saan iniligtas tayo, pinatawad tayo, inintindi tayo, inabot tayo, minahal tayo. Magkaroon tayo uli, mga kapatid, ng puso mapagsisi, mapagpakumbaba, at refocus and recenter our heart to God. Amen? Number 2, discipline and determination. In 1 Corinthians 9:24-27, sabi po niya dito sa 1 Corinthians 9:24-27, 1, 2, 3, go. Alam ninyo ang mga... Sige po, pakibasa po. Thank you po. Ayan, sa mga manlalaro, ito po yung kanilang determination and discipline sa sarili. Sinusupil nila ang kanilang sarili, dinidisiplina nila ang kanilang sarili, mag-exercise, mag-jogging, talagang mag-diet, kumain ng masustansyang pagkain. Talagang kahit takam na sila, o kaya pa napagod na sila, o na pupuyat sila, still, ginagawa nila yung dapat nilang gawin na mag-exercise, i-discipline sarili, kasi mayroon silang inaasa, manalo sila sa laro. Amen. Pero yung gantimpala o mapapanalunan po nila, pansamantala lang yun. Amen. Nawawala po yun. Pero po dito sa atin, sabi niya, kaya't pagbutihin ninyo ang pagtako upang kamtan ninyo ang gantimpala na hindi nawawala, di nasusunog, di na sisira. Ito yung gantimpala na gusto ni Lord na ibigay sa atin, isagot sa ating mga panalangin. Kaya anong dapat nating gawin? Magkaroon po tayo, number 2, mga kapatid, para tayo maging prayerful is magkaroon tayo ng disiplina sa ating sarili. Unang-una sa lahat, pag ikaw gumising sa umaga, huwag mo munang hawakan ang cellphone mo. Discipline yourself, mga kapatid, na hindi ko hahawakan ang cellphone ko kasi kakausapin ko muna si Lord. Luluhod ako, mananalangin ako. Huwag mong hawakan kasi pag hinawakan mo yan, marami na pong distraction yan na ibibigay sa iyo ang enemy. I-discipline natin ang ating sarili na paggising sa umaga, huwag kang pupunta muna sa kusina para magluto, maghugas, maglaba, o ano bang gagawin. I-discipline mo ang iyong sarili, no matter what. Kahit tambak sang katutak ang hugasan o labahin o anumang tatrabuhin, i-disiplina mo sarili mo, hindi muna ako gagawa ng assignment, hindi muna ako tatrabaho kung anuman, kundi makikipag-usap muna ako kay Lord kasi alam ko na pag inuna ko siya,
lahat ng kailangan ko, ibibigay niya. Tutugunin niya. So it's a matter of discipline and determination na no matter what, di ako magpapadistract sa enemy. Yung manlalaro, kahit gusto niya, may kilala po ako na manlalaro, kahit tinatagayan ka siya, ino-offer na siya ng inumin, kasi bawal sa mga runner yung nagiinom ng alak, di po ba? Hindi siya hindi niya pinag-grab yung opportunity na makipag-inuman. Kasi dinidisiplina yung kanyang sarili, kailangan kong pangalagaan yung aking katawan. Itong katawan na to, pag namatay tayo, nabubulok to, nasisira. Paano po kung ang katawan natin o ang kaluluwa natin ay mapunta sa impyerno? Amen? So yung katawan natin pinapahalagahan, mas dapat nating pahalagahan yung ating kaluluwa. Amen? Na mahalaga po sa buhay ng bawat isa is a matter of discipline and determination ang i-mindset natin. Hindi ako magbabasa ng cellphone, hindi ako kukuha ng kung ano man, hindi ako maglalaro, hindi ako pupunta sa kung ano mang pupuntahan ko. Kailangan ko munang lumuhod, mag-pray. Sabihin mo sa iyong katabi, kaya mo ba yun? Opo, sa grace ni Lord. Discipline. Kahit busy ka mga kapatid, naging estudyante din po ako. Alam niyo kung dami niyong tratrabuhin, mag-aaral kayo, magre-review kayo, mag-e-exam kayo, mas dami kayo dapat na oras para sa Lord. Nag-college din po ako. Alam niyo, gumigising po ako ng 3 or 4 madaling araw. Hindi po ako nag-aaral muna. Nagpipray. Nagbabasa ng Bible, nagsusulat, nagdi-devotion. Pagkatapos niyan, after that, saka ako magre-review, mag-aaral. At dahil sa ganun na ginawa ko, totoo yung sabi ng Lord sa Matthew 6:33, mas dinagdagan niya yung grades ko. Sikreto, huwag mong sasabihin, busy po kasi ko, ang dami ko po kasing ginagawa. Kasi po, ako, exam po kasi magre-review ko, kaya wala po akong time na mag-fellowship, wala akong time magbasa ng Bible, wala akong time mag-pray. Kapatid, kawawa ka naman. Kapag ganun ang mindset natin, magiging kawawa po tayo. So, discipline and determination ang kailangan na mag-pray tayo. Katulad po ni Jesus Christ, di po ba? Nung time na si Jesus Christ, madapit na po siya na ipagkanulo at dakpin o kaya hulihin. Anong ginawa po niya? Umakyat po siya sa bundok ng Getsemani. Talagang dinisiplina yung kanyang sarili at nagkaroon siya ng determination na sabi niya, dito muna kayo, magpipray ako sa bandaron. Pero nakakalungkot, nung nagpipray na si Jesus, lumingon siya. Nasaan yung mga disipulo ko? Humihilik, tulog. Walang determination, walang disiplina sa sarili. Amen. So si Jesus, nagkaroon siya ng determination and discipline. Sabihin niyo nga po, discipline and determination. Okay. Number 3, persistency and consistency. In 1 Thessalonians 5:17, anong sabi po doon? 1, 2, 3, go. Basa po tayo. Yan. Sabi niya, sabihin mo sa iyong katabi. Sabihin mo rin sa katabi mo. Palagi. Palaging manalangin. Persistency means pagpupursigi, pagtsatsaga, pagpapatuloy. Hindi sumusuko kahit mahirap. Tuloy-tuloy lang. Palaging manalangin. Persistency. Amen. And consistency. Pagiging matatag, pagpapatuloy, continuous o steady, o patuloy na pagsisikap mag-pray. Ito po mga kapatid, si Jesus Christ, nai-imagine nyo ba yung time ni Jesus Christ na alam niya ipagkakanulo na siya. Malapit na siyang dakpin at siya ay magpapasan na ng cross. Alam niya na siya ipapako sa cross. Pero anong ginawa niya? Naging persistent and consistent siya na umakyat pa rin sa bundok, nag-pray. Nasa gitna ka ba ng pagsubok, problema, sitwasyon, kabisihan, kakulangan, kahirapan? Umakyat ka pa rin kapatid sa bundok ng presensya ng Lord. Pray pa rin. Amen. Kahit nahihirapan na parang pagapang ka na, kahit nahihirapan ka na parang di mo na kaya, manalangin ka pa rin. Kahit puyat ka, inaantok ka na, manalangin ka pa rin. Naisip nyo ba na ba, noong mga time na yon, nakaranas na ba kayo? Yung sa time na parang wala nang
kayang makinig sa inyo, wala na makaintindi sa inyo, parang di kayo maintindihan, feeling nyo di kayo madamayan, na wala na kayong ibang magawa, kundi manalangin na lang. Amen, sa buhay natin, sa lahat ng sitwasyon, suliranin o anumang bagay na pinagdadaanan natin, walang ibang sagot, prayer. Prayer po, magiging powerful po yung ating prayer pag nag-pray tayo. Pero wag di tayo nagpe-pray, hindi yan magiging powerful. Walang power ang prayer. Nasasabi po na may power ang prayer pag nag-pray tayo. Kaya anong dapat gawin? Mag-pray po tayo. Magkaroon tayo ng habit na every morning, every night, even po mga kapatid sa family devotion, mag-pray po tayo. Kaya minsan nilalapan, nasisira, dinidistract ng enemy ang family kasi kulang na ng pagpipray sa family. Sinong karamay mo na pwede mo mag-pray? Family mo. Isama mo. Sa grace ng Lord, ito yung dapat nating gawin. Na every night mag-pray kayo. Sama-sama ng buong pamilya. Every morning, kanya-kanya, pray. Pag alam mo yung miyembro ng pamilya mo, na tatay ka, unanay ka, ati ka o kuya ka, na di na nagpipray, idamay mo siya na mag-pray. Sabihin mo, sabay tayong mag-pray. Di na nagdi-devotion, sabihin mo, sabay tayong mag-devotion. Walang ibang magmamalasakit niyan, ikaw. So, maging consistent tayo. Alam mo, di na consistent, di na nagpipray, di na nagdi-devotion, hindi na nagbabasa ng Bible yung membro ng pamilya mo. Gusto mo hilain yan tuloy-tuloy pababa ng enemy hanggang sa malublob sa putik ng kasalanan? Huwag mong hayaan. Alalayan mo, ibangon mo, at kunin mo siya sa putik ng kasalanan. Amen? Number 4 last, strengthens intimacy. Pagpapalalim ng pagiging malapit sa Diyos. Sabi po sa James 4:8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Ang nais ng Panginoon, kung prayerless na tayo, lumapit tayo sa Lord. Lumuhod. Kaya tayo binigyan ng tuhod ng Lord. Hindi para lang ilakad. Palakasin, patibayin, patatagin natin ang ating pagluhod, ang ating paglapit, ang atin na relasyon sa Diyos. Kung in love ka sa girlfriend mo, boyfriend mo, sa asawa mo, at dahil in love ka, gusto mo lagi siyang nakakausap, dapat mas more sa Lord. Yung love natin, sabi nga sa Revelation chapter 2, ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo, nanlalamig ka na, hindi ka na katulad ng dati. Wala na ang iyong unang pag-ibig. Ikaw ba yan? Kung wala na yung first love mo sa Lord, balik ka. Anong solusyon uli? Repent. Pangalawa, lapit tayo sa Panginoon. Sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid, nagkaroon na ba tayo ng mindset na parang ayaw mo nang mag-pray o hinahayaan mo na lang na seconds or minutes na lang na magpipray ka? At dahil doon, unti-unti natutuyo, lalalayo ka sa Panginoon. Parang feeling mo, ayaw mo nang mag-cell group, ayaw mo nang umattend. Ang feeling mo minsan, parang wala ka nang pakialam sa buhay spiritual mo. Kapatid, tumayo ka sa oras na to sa presensya ng Lord. Lapit ka sa Kanya. Ang tanging higit na aalalay, tutulong, makikinig, iintindi, at gagabay sa'yo, ang Diyos pa rin. Hindi sapat ang asawa mo, ang anak mo, kamag-anak mo. May Diyos po na makapangyarihang kaya na magbigay sa atin ng sagot sa ating kahilingan. Paano tayo makakamove o makakaalpas, mapagtatagumpayan yung pagiging pabaya o pagpapabaya sa pananalangin? Solusyon, mag-pray ka. Lord, sa oras na ito, nandito kami, lumalapit, nananalangin, Lord God. Lord, salamat dahil ikaw ang Diyos nagpapaalala. Hindi ka, Lord, kahit kailan nang kukondem. Hindi ka, Lord, kahit kailan nang susumbat. Hindi ka, Lord, kahit kailan nagsasabing ayaw ko nang makinig sa'yo.
Ikaw ang Diyos na laging nakikinig. Ikaw ang Diyos laging nag-aantay na lumapit kami, magpakumbaba, magsumamo at ibuka ang aming bibig. Kaya sa oras na to, we need your grace and mercy right now. Help us, God, to once again pray. Restore our lives, Lord God, right now.